May nagtanong sa akin, "Good morning, Boss Rai. Mag-ask lang po sana ako, bali isa rin po ako sa mga madaming ola. Nung una po, nababayaran ko yung unang ola ko hanggang sa nagkapos-kapos na sa budget at humina na ang kita ng online business ko. Bali po, kakasimula ko lang sa work ulit nung Monday, December 11. Pero po nag-reply po ako sa mga ola ko. Sinabi ko po dahilan ng lahat kaya po hindi ako nakakabayad. At nangako naman ako na magbabayad once na maging okay na po lahat. Kahit paunti-unti sana kako babayaran ko sila. Meron pong isang ola nag-text sa akin. I-send ko po ang text nila. Ano pong dapat kong sabihin, boss? At tama po ba nakalagay sa message nila sa akin? Sana po masagot ninyo at mapansin. Salamat po. Ito po yung message. No? We are finalizing your information to file a possible legal complaint and barangay hearing. Expect our legal team and barangay officials anytime on December 12, 2023. You have until 12 p.m. to settle your unpaid balance from us. Pay your debt today. Ayan, tumira na naman po sila, no? Nagpa-finalize daw po sila ng information. Well, kasi sa totoo lang, hindi naman ho dapat sila nagsasabi na ng ganito eh. Kung gusto ho kasi talaga nila mag-file ng kaso, eh mag-file na lang sila ng kaso, hindi pa yung i-message pa kayo ng ganyan. Di po ba? Kasi ho yung mga legitimate na lending, financing at bangko, hindi na ho sila nagsasabi ng ganyan. Kung gusto nyo talaga filean ng kaso, filean nyo ho ng kaso. Di po ba? Hindi yung kagaya niyan. Mga, ano eh, tinitira nyo na naman yung ano niyan eh, yung mental health ng inyong mga kliyente. Kasi nga ho, hindi sila marunong maningil. Di po ba? Kaya ang gagawin nila, ayan, ganyan, pananakot lang yan eh. O di po ba? O. Sasabihin nila, finalizing your information to file a possible legal complaint and barangay hearing. Eh, hindi na nga ho tinatanggap yung ano, yung barangay conciliation proceedings pagka ho malalaking kumpanya ang nagano, ang lumapit sa barangay. Hindi na ho sila talaga i-entertainin. No? Kung talagang gusto nilang mag-file ng kaso, mag-file na ho sila ng kaso. File ho sila ng ano, ng civil case no sa small claims court. No? Yun po dapat ginagawa nila. Hindi yung kagaya niyan. Nagpapadala na lang ng message, mali pa. O di po ba? Hindi naman ho kasi tinatanggap na yung ano, barangay complaint ng ano pagka malalaking kumpanya eh. Ito pa nakakatawa dito, 12 p.m. Wala naman ng 12 p.m. eh. 12 noon lang ho, tsaka midnight. O, paano kayo makakabayad niyan? Di ba? O. Tsaka ho, kung nagka-finalize na sila ng information, hindi na kayo bibigyan pa ng taning na hanggang 12 p.m. daw. Malamang to 12 noon ho ito. No, para mag-settle ng balanse. O. Kasi yun, pinag-finalize na nga ho sila eh. Pagka sinasabi ko kasi nag-finalize, kinukumpleto na ho nila yung mga requirements nila. Nakapag-submit na sila ng demand letter, di ba? Iniisa-isa na nila yung mga ano nyo, mga proof nila na hindi nga kayo nagbabayad, no? Pag ganun ho ang finalization ng mga ano, information or finalization ng pagpa-file ng case. Eh, hindi ho kagaya ng ganyan. Hindi naman ho, tinatakot na naman kayo niyan eh. Oh, di po ba? Pero hindi ko ho sinasabi na huwag kayong magbayad ha. Kasi o kaya kayo nakaka-receive ho ng ganito, eh hindi nga ho kayo nakabayad. So, ang dapat yung gawin, eh bayaran ninyo. Kagaya nga ho nun, sinabi nyo kanina, nag-reply kayo doon sa OLA na yon, no? O doon sa mga OLA po na nahiraman ninyo na magbabayad naman ho kayo, no? Ang abiso ko po sa inyo, no, eh wag niyo bayaran ng paunti-unti. Kumbaga po, ang gawin ninyo is buuin niyo po yung ano, yung pera ninyo, no? Tapos tsaka niyo bayaran ng isang bayaran. Tapos ang gawin niyo, pag nakabayad na kayo, i-screenshot nyo ho or photocopy nyo yung resibo, tapos i-email nyo sa kanila, tapos tago nyo yung proof of payment ninyo. Di po ba? Para at least bayad na kayo. May proof kayo na sinend sa kanila na nagbayad kayo ng buo. Hindi yung ano, hindi yung paunti-unti. Tsaka po ano, para mas maintindihan nyo po kung paano kayo ahon sa mga ulan ninyo, panoorin nyo po yung video ko na ano, paano makaahon sa utang. Ano po, nandun po lahat yung mga tips na ano,
po pwede nyo pong gawin para po kahit pa paano, mabawasan nyo yung mga utang ninyo sa OLA. Kasi po talagang sakit ng ulo ho yan, no? Ngayon, no, pagka yan, nabayaran nyo na ho lahat, wag na ho kayong mangutang sa mga OLA na yan. Wag nyo na hong tangkilikin. Talagang sakit ho ng ulo yan. Kasi bukod sa hindi na ho marunong maningil yung mga yan, no, yung mga kolektor niyan, kuno, hindi pa marunong mag-abiso dun sa or hindi nila alam kung paano i-explain yung utang na hinihiram ninyo. Hindi kasi sila sumusunod dun sa the Truth in Lending Act eh. O, kung sinusunod nila yun, di at least alam ninyo yung pinapasok yung obligasyon. Di po ba? O. Kasi mahirap yung ganun eh. Ano lang yan eh, napakasimple lang naman ho yan. Ako ho, magulang. Pag ako ang anak ko, nang hingi sa akin ng pera, tatanong ko sa kanya, saan mo dadali ng pera? Di ba? O. Kasi kailangan ko malaman eh. Kasi kukunin mo sa akin yung pera eh. Di ba? Kailangan ko malaman ngayon kung saan mo gagamitin yung pera. Hindi po pwede na, pengin pera. O. Tapos bibigyan lang kita. Hindi po pwedeng ganun. Dapat malaman ko kung saan mo gagamitin. Same thing with sa pangungutang po. Dapat po, pagka kayo mangungutang, alam nyo kung ano yung pulisiya nila. Di po ba? Alam nyo kung magkano yung na-approve sa inyo. Alam nyo kung ilan yung interest. Alam nyo kung magkano yung ibabawa sa inyo. Alam nyo dapat kung i-amortization ninyo kung magkano. Alam niyo yung termino, gaano katagal. Oh, hindi po pwedeng hindi niyo alam yun. Dapat alam ninyo. Paano niyo matutugunan yung inyong obligasyon kung hindi niyo alam yun? O, di po ba? Yun ho, kauna-unahan nilang mali. Pangalawa po, hindi ho marunong maningil yung mga yan. Pero tama ho yung ginawa nyo, no? Nireplyan nyo sila na magbabayad kayo, no? Na maayos lang inyong trabaho. Oh. Ganun ho gawin ninyo. Kasi nasa batas ho yan. Pagka ho kayo ng utang, kailangan bayaran. Obligasyon ho yan eh. Nagamit naman ho ninyo at napakinabangan. No? So, tama ho yung gagawin ninyo. No? Bayaran po ninyo. Tapos, pag nabayaran nyo na, naku po, wag na kayo mangutang sa mga ola na yan. Masakit sa ulo yan. I-build nyo po yung inyong credit standing. No? Tapos, manghiram ho kayo sa bangko, sa financing, tsaka sa lending, yung mga legitimate. At least ho yung mga yun, pagka nagpautang, lahat detalyado. Sasabihin ho sa inyo lahat ng gusto nyong malaman. I-interviewin ho kayo. Hindi kagaya yung mga ola na yan. Nag-a-apply pa lang kayo, magugulat kayo, meron na kayong pera sa e-wallet nyo eh. Hindi ba yung mga loko-loko talaga? Maling-mali ho yung sinisira ho nila yung industriya ng pagpapautang. Maganda ho sana, sa totoo lang, maganda ho sana yung kanilang adhikain na mabilis yung pagpapautang. Kaya lang mali ho yung pamamaraan. Kung itatama ho nila yan, maganda yan. Maganda ho, no? Pero sa ngayon ho, hindi ko alam kung anong klaseng pagpapautang ang ginagawa nila. No? Maling-mali ho eh. Hindi ko ho maintindihan, no? Yun ho sa nyo, no? Wag nyo na ho na muna siyang pansinin yung mga messages, no? Mag-concentrate ho kayo sa trabaho nyo. Mag-ipon ho kayo at bayaran nyo siya isa-isa. No? Para ho makaahon kayo. No? Ganun ho ang gawin ninyo. Tama ho yung ginawa ninyo, nakipag-communicate kayo. Sinabi nyo, babayaran nyo. Tuparin nyo lang ho na babayaran nyo. Ano po? I hope nasagot ko po yung inyong katanungan, at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood po sa aking mga videos, no? Kunin ko na po itong opportunity na to na imbitahin ho kayo na suportahan at panoorin po yung iba ko pa pong mga social media accounts, po sa YouTube, sa Facebook, and sa TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.